الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'akum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ang lahat po ng pagpapuri ay sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang po, ang Panginoon po ng lahat ng mga nilalang. Sinupuri po natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat po sadyang napakapalat nating mga kamusliman na tayo po ay lilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pumipintig sa ating puso ang La ilaha illallah. Walang tunay na Diyos na karapat-dapat kong sambahin maliban lamang sa Allah. Kaya po ang sinumang ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa matuwid na landas ay wala pong makapagliligaw sa kanya. At ang sino naman po ang gustong iligaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay wala pong makapagbibigay patnubay sa kanya maliban lamang po ang tunay pong manlilikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ganoon na lamang po ang ating pasasalamat, tayong mga kamusliman na lilikha niya tayong mga Muslim at hindi mananampalataya. Ako po ay sumasaksi na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tunay na karapat-dapat sambahin, ang nag-iisa, ang walang katambal sa pagsamba sa Panginoon. At ako rin naman po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanya pong huling sugo at alipin. Sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganon din po sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan. Muli po ay binabati po natin muli ang ating mga kapatirang mga kamusliman sa pananampalatayang Islam ng isa pong magandang pagbati ng Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang habag at kanya pong pagpapala. At ganoon din po para sa ating mga kababayan na hindi pa po Muslim, na patuloy pong sumasaliksik sa aral ng Islam at naghahanap po sa katotohanan pananampalataya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalahin po kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tama at matuwid na landas ng patnubay. Muli po ay naririto na naman po tayo, mula na naman po muli sa kapahintulutan ng dakilang tagapaglikha upang magsama-sama na naman po sa loob ng isang oras sa programang Islam ang Liwanag, na mapapakinggan po tuwing linggo sa ganap na oras na 1:00 hanggang 2:00 po ng hapon dito lamang po sa himpilang 792 GBAM Radio. At para po sa mga nagnanais na makita ang ating mga paksahin na nakaraan, ay katukin nyo lamang po sa inyong internet ang YouTube. Pumunta po kayo sa YouTube at katukin nyo lamang po ang Saleberay at makikita niyo po doon lahat ang mga pinapaksa natin dito sa ating programa, sapagkat po wala po tayong live sa internet ngayon, sapagkat po mayroon pong technical na sira ang ating mga kasangkapan hinggil po sa ating live stream. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya na magmamalasakit po sa ating mga kapatiran sa pananampalatayang Islam. At ganun din po sa ating mga kababayan, ito po ang inyong lingkod na maaasahan at mapagkakatiwalaan, Imam Saleh. At para po sa mga nagnanais magtanong sa ating programa hinggil po sa ating pinapaksa,
o nakaraang pampaksa o gusto niyo pong magbigay ng suggestion, ay maaari po kayo magpadala ng inyong text sa pamamagitan po ng numerong 0949-741-3928. Inuulit ko po, 0949-741-3928. Ito po, ang programang ito ay isang kagandahang loob po mula sa isang kapatid natin dyan sa pananampalatayang Islam na nandyan po sa bansang UK. Naway kahabagan po at pagpalahin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin niya po ang magagandang ginagawa niya ito para sa Allah ang Rabbil Alamin. Sige po, at tayo na naman po ay dumako na naman sa isang napakagandang paksahin nating pagsasaluhan sa araw na ito, at ito po ay napapanahon. Tamang-tama po ito sa panahon, ang ating papaksahin sa panahon nagaganap ngayon po, na kung saan ay isang okasyon na naman po ang gagampanan ng ating mga kababayan pagkatapos po ng okasyong Christmas celebration, ay isusunod naman po nila ang pagdiriwang na ginagampanan ng ating mga kababayan pagkatapos po ng pagdiriwang nila sa Pasko. At bago pumasok ang bagong taon, ito po ang tinatawag nilang New Year celebration. Marami po sa ating mga kababayan at mga kamusliman na nag-aakala na ang selebrasyong ito ay isang simpleng selebrasyon lamang, at sila ay nagsasabi na sila ay nagpapasalamat lamang sa Diyos at nakaraos sila sa isa na naman pong papasalamat sila dahil nakaraan o nakalipas na naman ang isang taon, nadagdagan na naman sila ng buhay ng isang taon. Kaya dahil dito ay nagbibigay sila bilang pagpapasalamat puno ng iba't ibang kasiyahan ang kanilang mga ginagawa bilang tanda po ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya naman po, mayroon pa rin mga Muslim ang natatangay sa selebrasyong ito. Ang dahilan ay kapus ang ibang kamusliman sa kaalaman hinggil sa selebrasyong ito. Kung ano mayroong lihim na katago rito ay walang kaalam-alam si Muslim. Hindi niya binibigyan pansin ang kanyang relihiyon. Hindi niya pinag-aaralan ang kanyang relihiyon. Kaya ayun, kasama ng ating mga kababayan na bumibili ng paputok, nagpapaputok, naghahanda para sa bagong taon. Wala silang kahalam-alam kung anong lihim mayroon nakatago sa New Year celebration, kung bakit ito ginagampanan ng ating mga kababayan, at hindi lang dito sa Pilipinas. Ito po ay sa buong mundo, sa sulok ng mundo, saan man lugar po mayroong kakristyanuhan, ay siniselebra po nila ito. Ang tanong po ay, saan po ba nagsimula ang selebrasyon ito? Saan po ba nagsimula ang celebration, New Year celebration, at ano po ba ang ibig sabihin ng New Year celebration? Makinig ka. Makinig ka, kapatid, ko sa pananampalataya na magkaroon ka naman ng kaalaman hinggil sa New Year celebration, at nang sa ganun ay maunawahan at maintindihan mo kung ano ang ibig sabihin nito at saan ito nagmula. Ito pong celebration ito ay
Nagsimula po ito sa mga Romano, na pagkatapos nilang gawing Panginoong si Jesus, pagkatapos itong ilagay sa altar bilang kanilang Panginoon, at bigyan ito ng kapanganakan, at bigyan siya ng selebrasyon ng Christmas celebration bilang kanyang kapanganakan, ay muli naman po ay ginawa nila ang pagpasok ng bagong taon, ay muli ay inaakibat nila ito kay Jesus bilang pagsalubong sa bagong taon, at tinawag nila itong Anno Domini. Tinawag nilang Anno Domini, na ang ibig sabihin po ay Year of our Lord. Ito po ang ibig sabihin ng isiniselebra ng ating mga kababayan, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Ito pong pagsiselebrasyon nila ito na sinasabing New Year po ay Anno Domini o Year of our Lord. Sino ba ang Lord ng mga kababayan natin? Hindi ba si Jesus? Si Jesus ang kanilang Panginoon, kabahagi ng Diyos, o siya mismo ang Diyos o kahati ng Allah. Subhanallah. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagdiriwang po na ito ay ang New Year na ito na sinasabi ay konektado ito sa Shirkul Akbar. See? Marami ang nagkakamali at nag-aakala na ito'y simpleng pagsalubong lamang sa bagong taon. Hindi, kapatid. Ito ang pagsalubong nila sa bagong taon na ito ay taon ng kanilang Panginoon na si Jesus. Ginagawa nila ito para kay Jesus bilang Panginoon at hindi simpleng pagsalubong lang sa pagpasok ng bagong taon. Ayun, batid na nating mga kamuslimang kapatiran ko, ang lihim ng pagdiriwang, kung anong mayroon nitong pagdiriwang ang New Year na ito. Na ito palang pagdiriwang na ito ay alay kay Jesus bilang kanilang Panginoon o Diyos o kahati ng Diyos. Ito palang pagdiriwang na ito ay isa palang anyo ng Shirkul Akbar. So ngayon malinaw na sa atin kung saan nagsimula ang selebrasyon ito at ano ang lihim at mayroong pakahulugan nito. Ngayon, dumako tayo sa mga hatol ng Islam. Ano po ang hatol ng Islam sa mga gumagawa ng mga sumusunod na ating pabanggitin? Isa-isahin natin. Para lang sa ganun, itong kapatid nating mga Muslim na ating pinagmamalasakitan ay magkaroon siya ng kaalaman dito upang makaligtas siya sa gawain may posibilidad na masabit siya sa Shirkul Akbar. Una, ano ang hatol sa isang Muslim na kapag binati siya ng Happy New Year, nasasabihin niya, same to you, or kaya Happy New Year too? Pangalawa, ano ang hatol sa mga Muslim na naghahanda ng mga pagkain para sa New Year? O kaya naman, pangatlo, nakikikain na lang kaya, hindi naghahanda, nakikikain sa handa para sa New Year. Pang-apat, ano ang hatol ng Islam sa mga kamuslimang tumatanggap ng regalo sa pamamagitan ng pag-celebrate ng New Year? Ay tumatanggap sila ng regalo mula sa New Year. New Year celebration. Ano ang hatol sa kanila ng mga nagsiselebrasyon, ng mga nakikisama sa celebrasyon New Year celebration? Ano po ang hatol sa kanila ng Islam? Ayon po kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, malaki po itong iskala. Hindi po ito basta-basta. Isa po ito sa mga great scholars po ng pananampalatayang Islam na mapagkakatiwalaan. Ano po ang kanyang sinabi? Ang panggagaya sa anumang festival
o selebrasyon ito ay nagpapakita ng pagkagiliw sa kanila o sa niya. At ang sino mang gumagawa nito, nang wala ka namang layuning iselebra ito, wala ka layunin. Kundi, ginawa mo lamang ito bilang pagpapakipagkaibigan lamang sa kanila, o kaya naman pakikibagay sa kanila dahil ikaw ay nasa Cooper Country. O kaya naman ginagawa mo ito ay pagpapakitang kagandahang loob lamang o anumang dahilan, isa itong gawaing pagpapanggap at pagkukunwaring gawain, at ito po aniyan Ibn Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ito po ay haram sa Islam. Kapag ginawa mo ito, na mayroon ka namang kasamang sang-ayunan ito, mayroon kang niya na sang-ayunan naman ang selebrasyong ito, itong New Year na ito, mayroon ka, ginawa mo ito, sinasang-ayunan mo ito, ang selebrasyong ito, kahit na wala ka pang niya na iselebrasyon ito, ngunit sinasang-ayunan mo ito, ay pagpapakita pa rin ito sa kanila ng para mo na rin itinuro na lumaki ang kanilang mga ulo at isipin nila ang kanilang selebrasyon ay tama at mabuti. At sa Islam po, kapag ang ginagaya natin naman ay mayroon naman itong kaakibat na niya, tanggap natin ang kanilang selebrasyon, mayroon tayong niya na ito'y tama at mabuti. Alam mong ito ay okasyon para kay Jesus bilang Anno Domini o Year of Our Lord, mayroon kang niya na ito'y sinasang-ayunan mo na ito ay okay lamang para mo na rin sinabi na si Jesus ay Panginoon, kabahagi ng Diyos, o kaya naman mismo ang siyang Diyos. Ikaw, kapatid ko sa pananampalataya, sa ganito ay nakagawa ka ng Shirkul Akbar at ikaw ay lumabas na sa pananampalataya o sa bakod ng Islam. Upang makabalik, kinakailangan muli ang magsyahada. Ngunit, ang malaking nakakapanghinayang, ang lahat ng iyong pinagpagurang mabuting gawa ay nabura. Burado po ang lahat. Ganyan po kasaklap ang nakakagawa ng Shirkul Akbar sa pananampalataya. Kung wala ka namang niya na i-celebrate ito, ngunit ang action at salita mo ay nakalantad naman po sa pagsuporta sa gawain ito, dito ay kabahagi ka pa rin at nakakatulong ka pa rin sa kanila upang sila ay magpatuloy sa kanilang gawaing kasamaan at kamalihan. Dahil lamang sa pagsuporta mo sa gawain ito, ang buong akala nila ay ang kanilang ginagawa ay tama. Kaya sa ganito ay taon-taon nila itong gagawin, at nang dahil dito ay marami pa nga ang mga batang darating na kamumulatan ang okasyon na ito at kanila rin itong ipagpapatuloy. Kawawang mga henerasyon na darating. Sa ganito, ang sino mang mga Muslim na sumusuporta sa selebrasyong ito tulad ng New Year celebration ay para mo na rin sinang-ayunan na ang selebrasyong ito ay dapat manatili magpakailanman at ito ay walang masama. Sa makatuwid, ang sino mang sumusuporta sa ganitong uri ng gawain para sa selebrasyon New Year, pakatandaan mo ito, kapatid. Una, ikaw ay nakagawa ng pagsuporta sa kasamahan at pagsuway sa Allah Azza wa Jalla.
Mababasa niyo po ito sa chapter 5 verse 2. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. At huwag kayong magtulungan sa pamamagitan ng kasalanan at gawaing pagsuway. Malinaw mga kapatid. Ang sino mang nakikibahagi rito ay gawaing pagsuporta sa kasamaan at pagsuway. At ito po ay obligadong iwasan ng mga kamusliman habang maaga pa. Pangalawa, sa sino mang sumusuporta sa mga gawaing ganito, tulad ng celebration New Year, ang iyong nagagawa. Pangalawa, dahil ang New Year ay konektado ito para kay Jesus bilang kanilang Panginoon, kapag sinuportahan mo ito ay o kaya naman ikaw ay nalugod, sinuportahan mo ito at nalugod ka pa rito, para mo na rin sinabi na si Jesus ay Panginoon o siya mismo ang Diyos o kabahagi ng Allah. Subhanallah. Syirkul akbar. Kaya sinabi ni Abdullah ibn Ammar radhiyallahu anhu, ang sino mang sinasang-ayunan niya ang selebrasyon ng mga hindi Arabo, ibig sabihin hindi mga Muslim, sinasang-ayunan mo ang selebrasyong ito, at siya ay namatay sa ganitong paniniwala, ay bubuhayin siya ng Allah Azza wa Jal na kasama ang mga taong ito sa araw ng paghuhukom. Ibig kong sabihin ay, kung ito ay sinusuportahan mo, pinaniniwalaan mo, kung ito ang mga sinusuportahan mo at pinaniniwalaan ay hindi mananampalataya, sa kabilang buhay ay kasama mo sila, nabubuhayin ka ng Allah. Ibig sabihin ay sa kabilang buhay ay nakalagtad antimano ang iyong pagkatao, sapagkat ikaw ay kasama ng mga hindi mananampalataya. Ikaw ay makikita mismo doon na kasama nila, ikaw pala ay hindi rin mananampalataya. Patungkol naman po sa mga nagtitinda ng mga kamuslimang nagtitinda ng mga paputok. Mga nagtitinda ng paputok o kaya naman mga Muslim na nagpapaputok. Ano ang hakol ng Islam sa mga ito? Kasama na rin niya ang mga siyempre, hindi mawawala ang mga Muslim na kung saan nagtitinda ng mga bilog-bilog bilang paninda na tulad ng prutas, mga damit, na mga may bulog-bilog. Pinagsasamantalahan ng mga kamuslimang itinda ito sa panahon ng New Year. Ano ang hatol sa kanila? Unahin natin, yaong nagtitinda ng paputok, makinig ka kapatid. Nang magkaroon ka naman ang edukasyon sa iyong pananampalataya at hindi ka sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi mo nalalaman ang iyong ginagawa, mag-aral ka. Ito ang programang kung saan makinig ka. Ang tabayanan mo sa bawat linggo, inshallah, marami kayong matututunan. At itong kaalaman na ito ay isa buhay ninyo at marami kayo tiyak na pakikinabangan sa pagharap natin sa Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng ating mga pinapasama. Makinig ka kapatid. Baka ikaw ay nagtitinda ng paputok para malaman mo kung ano ang atol sa iyong pananampalataya. Kapag ikaw ay nagtitinda ng paputok at ito ay alam mo, batid na batid mo, na ang tinitinda mong paputok na ito ay wala ng iba pang harang-hangarin, kundi gamitin lamang sa New Year celebration, ay sinusuportahan mo ang isang gawaing bid'ah. At sinusuportahan mo ang isang gawaing selebrasyong pagbibigay katambal sa Allah. At kung ikaw
At kung ikaw ay sang-ayon na ito ay tama lamang na magpaputok sila bilang tanda ng pagsalubong sa New Year. Tandaan niyo po, New Year. Year of our Lord. Sinasang-ayunan mo na ito ay tama lamang na magpaputok sila bilang tanda ng pagsalubong sa Year of our Lord ng ating mga kababayan. Sinusuportahan mo ito. Sinasang-ayunan mo ito. Sinasabi mo ito'y tama lamang. Kapatid, sa ganitong paniniwala ay lumabas ka sa bakod ng Islam. Pagtitinda lang yan, kapatid. Sa ganitong paniniwala nagtitinda ka na, kaya pala itininda mo ang paputok dahil naniniwala ka na ang pagsalubong sa New Year sa kanilang Panginoon ay tama at mabuti. Ikaw ay lumabas sa bakod ng pananampalatayang Islam sapagkat sinang-ayunan mo ang isang gawain pagbibigay katambal sa kaisahan ng Allah Azza wa Jalla. Pangalawa na hatol sa mga nagtitinda ng mga paputok. Kapag ikaw ay nagtitinda ng paputok, na alam mo ito ay New Year at gagamitin itong paputok bilang pagsalubong sa New Year, ay para mo na rin sinang-ayunan ang mga tao na wasakin at sirain ang kanilang mga salapi sa walang kabuluhan, kasama na ang iyong mga kapatid na mga Muslim na kapos sa kaalaman na gumagayang magpaputok at bumibili pa sa iyo na gumagawa nito. Nakatulong ka pa sa kasamaan sa iyong mga kapatid na Muslim. Abay, can you imagine? Bibili siya ng paputok sa iyo upang ito'y sunugin. Abay, kung hindi mapipigilan ang Muslim na ito'y mas mainam pang sunugin mo na lang ang iyong salapi. Kaysa naman makibahagi ka pa sa okasyon yan. Kung sinunog mo ang iyong salapi ay wala kang ginaya. Ikaw ay gumawa ng pagsasayang, pagwawadas. Ngunit, kapag ikaw ay bumili ng paputok, ay may karoon kang dalawang kaso. Nagsayang ka ng salapi, nakikibagay ka pa sa isang gawain sirkul. At ikaw na nagtitinda yung kapatid na Muslim. Ikaw na nagtitinda, tingnan mo ngayon ang nagagawa ng iyong kapatid. Nakapos sa kaalaman, salat sa kaalaman, bumibili siya sa iyo ng paputok. Naku po, nagsama-sama na kayo sa gawaing kinasusuklaman, kinapupukutan ng Allah. Bumili sa iyo ang iyong kapatid sa pananampalataya ng paputok at upang magpaputok sa New Year, sumalubong ng New Year. Abay, ito po kapatid ay pagwawardas lang ng salapi. Sinisira mo lang ang iyong salapi sa walang kabuluhan, kapatid. Gumising ka, kapatid. Huwag kang tutulog-tulog. Kapag binili mo yan ng paputok at ito'y pinaputok mo, abay, para mo lang sinira ang iyong salapi sa walang kabuluhan. At ano naman ang pakinabang ng papaputok mo sa New Year? Mayroon ba itong ibibigay na kapakinabangan sa iyo? Eh kung ibinigay mo na lang yan sa iyong mga anak, o kaya naman doon sa mga Muslim na mahihirap, ibinigay mo yung sadaka, natuwa pa sa iyo ang Allah. Allahu Akbar. Ngunit ang gusto kasi ng Muslim ngayon ay sumabay sa panahon. Enjoyment, laro at aliw. Ang gusto ng Muslim ngayon. Ibig pong sabihin ay, kapag ikaw na Muslim ay nagtitinda ng paputok, ay nakakatulong ka pa sa iyong kapatid na Muslim na siya ay maligaw mo ng landas. Sa ganito ay nakakagawa ka ng kasalanan, ikaw na nagpaputok, nadadamay na rin ang iyong kapatid sa paggawa ng kasalanan na bumibili ng paputok. Sa pamamagitan, una siyempre ang pagwaldas niya ng salapi sa walang kabuluhan, lalo na ang okasyong ito ay alay kay Jesus bilang kanilang Panginoon. Year of our Lord. Can you imagine? Maririnig mo ang okasyon ng New Year, sasabihin sa iyo, Year of our Lord, kami magpapaputok. Ikaw na Muslim, magpapaputok ka, magtitinda ka ng paputok. Subhanallah, susuportahan mong gawain kung saan alam mong itatambal nila sa Allah ang isang inilikha mo ng Allah.
Subhanallah. Kaya ito ay matinding paalaala sa inyo mga kapatid na nagtitinda at nagsasamantala sa panahon ito na kumita lamang ng salapi o kakaunting barya kahit ang hinanakit ng Allah ay makamit natin. Iwasan natin yan. Pangatlo na makakamit na nagtitinda ng paputok. Kapag ikaw ay nagtitinda ng paputok, para mo na rin sinabi na ang pagpapaputok sa New Year ay totoong nagtataboy ito ng kamalasan. At ang mga demonyo tulad ng paniniwala ng ating mga kababayan ay itinataboy nito. Ibig sabihin kapatid, ikaw na nagtitinda ng paputok ay nakakatulong ka pa sa gawaing pamamaihin at kasinungalingan. Abay, anong hari ng paputok na tinda mo na itaboy ang itinakda ng Allah? Ibig bang sabihin kapag ikaw ay nagtinda ng paputok na alam mo ang ating mga kababayan ay mayroon silang paniniwala kapag nagpaputok ka bigtanda ng pagsalubong sa bagong taon upang itaboy ang kamalasan, ibig bang sabihin yung tinda mong paputok na yan ay mayroong power na itaboy niya ang kamalasan sa mga kababayan nating ito? Nauuna ka pang gumawa ng kasamaan kaysa sa kanila. Ibig bang sabihin ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinda mo na yung paputok ay kayang palitan ang kadar ng Allah? Ingat ka kapatid, natatambakan ka ng pagkagawa ng kasalanan kapag ikaw ay nagtitinda ng paputok. At sino ang nagsabi na ang mga paputok na ito, gagamat ito ay mayroon mga apoy, ay nagtataboy ito ng mga demonyo o mga jinn? Abay, para po sa ating kaalaman, mga kababayan ko at kapatid ko sa pananampalataya, ito pong mga jinn o mga sinasabi ninyong demonyo, kapag nagpaputok, mayroon itong mga apoy ang siyang magtataboy sa kanila. Abay, hindi po ito aalis. Hindi po ito aalis. Bakit po? Abay, ang mga jinn po, ang mga demonyo po ito ay linikha po ito sa apoy. Abay, gustong-gusto nito ang apoy. Kapag lumipad ang inyong watusi, susundan niya ito. Ang inyong mga fountain, maglalaro siya rito. Ang inyong mga paputok, abay, susundan nila ito. Gustong-gusto nila ang apoy na ito sapagkat dito sila nilikha. Sino ang magsasabing itataboy ang mga demonyo? Ay tuwang-tuwa pa ang mga demonyo sa mga paputok na ito. Kaya ikaw na Muslim na nagtitinda ng paputok, abay huwag mong gawin mangmang ang iyong sarili, kapatid. Huwag kang magpataboy sa gawain kademonyohan. Huwag mong pasimulan ang isang gawain kamangmangan na kung saan ay maraming tao ang maapektuhan dahil sa tinda mo ng paputok na yan. Lalo na ang ating mga kapatid na Muslim. Abay, pananagutan mo yan, kapatid, sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat. Ang apat na hatol sa iyo na ikaw na Muslim na sinasamantala mo na hindi mo naman ito kalakal, hindi mo naman ito negosyo, itinatapat mo sa okasyong New Year, sinamantala mo magtinda ng paputok sapagkat alam mong gagamitin ang paputok na ito bilang tanda ng pagsalubong sa kanilang New Year, na ang New Year na ito ay pagsamba kay Isus, ang pagdiriwang na ito ay Year of our Lord. At tinda ka. At tinda ka. So dahil ang iyong paninda ay occasionally lamang, tuwing New Year mo lamang ito ginagawa, ito ang pagtitinda ng mga paputok tuwing New Year mo lang ginagawa, magsuporta sa gawain ng ating mga kababayan, at batid mo na walang duda na ito ay gagamitin bilang paputok sa pagsalubong nila sa New Year na konektado sa Shirkul Akbar, sa ganito ang iyong kalakal, kapatid, ay haram. Haram. At ang iyong kita ay
haram. At ang kinain mo at benta mo rito, ang mga benta mo rito at pinambili mo ng pagkain, ikaw ay napapasukan ng haram sa iyong katawan, kapatid, sa ganito. 40 araw kang hindi tatanggapin ng Allah ang iyong mga ibadah. Subhanallah. Kumita ka nga ng 10,000, 40 taon, 40 na araw. 40 araw na hindi tatanggapin ng Allah ang iyong mga gawa mo. Ganun katindi, kapatid. Ang mga kinakain, iniinom, binibihis mula sa haram. Abay, kung nababatid mo, kapatid, kung ikaw ay magdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, hihingi ka sa Allah, magsasala ka, gusto mong paraiso, of course. Hindi ka naman magsasala kung wala kang gusto sa Allah. Dua mo, gusto mo ang paraiso, ayaw mo impyerno. Nagsadaka ka dahil ang gusto mo ibigyan ka ng Allah, kahabagan ka ng Allah. So lahat ng ginagawa mo ng mabuti ay may kalakip ka ng dua, mayroon kang hinihingi sa Allah. Abay, papaano ka didinggin ng Allah, kapatid, kung iyong katawan ay mayroong haram? Kahit nagaano pa kabuti ang ginawa mo at ano kaganda ang gusto mo sa Allah, maniwala ka, kapatid, hindi sinungaling ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ito tatanggapin ng Allah ng 40 araw ang iyong mga ibadah. Mapapagod ka, kapatid. Tingnan mo na lamang, kapatid. Tingnan mo na lang. Ang sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang taong manlalakbay sa disyerto na kung saan napakagusot ng kanyang buko, napakagulo ng kanyang buko, nababalutan halos ng alikabok. At sinagsasabi, O Rab, O Rab, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano didinggin ng taong ito ang kanyang panalangin kay Allah, ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang iniinom ay haram, ang kanyang binibihisan ay haram. Kung titignan mo, kapatid ko, sa pananampalataya, ang isang panalangin ng manlalakbay, nakita mo ito kung kaano ito katindi ang panlalakbay niya, disyerto, walang sasakyan, naglalakad, gusot ang buhok, marumi, halos nababalutan ng alikabok. Kung papansinin mo, ang kanyang paglalakbay ay napakahirap. Anong sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang panalangin ng isang manlalakbay ay hindi ito tinatanggihan ng Allah. See? Pero anong sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kahit na siya ay manlalakbay, kung mayroong haram na taglay ang kanyang katawan, paano ka pakikinggan ng Allah? Ganun din. Kung makikita natin dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang siya, sa kanya siya humihingi. So ang sino mang humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tinutugon niya. Ngunit kapag mayroong kang haram, ay hindi ito tutugunin ng Allah. Kaya kaingat ka, kapatid, sa iyong mga ibinibenta na akala mong nakikinabang ka ng kakaunting salapi, ang kapalit naman ay malaki ang kawalan. Kung papansinin mo ang sala, kapatid, makinig ka. Ang sala ay sa simula pa lamang ng istifta ay dua. Pag sabi mo ng a'udhu billahi minash shaitanir rajim, istihada, dua. Ang al-fatiha kalahati nito, dua. Pag sabi mo ng amin, dua. Pag yuko mo, pagtayo mo, dua. Pag tirapa mo, dua. Pag upo mo, dua. Pag tasyahud mo, dua. Pag taslim mo, dua. Lahat yan ay dua. Anong pakikinggan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ikaw ay mayroong haram sa iyong katawan? Kaya sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malinaw, walang tatanggapin sa iyo ang Allah sa iyong mga mabubuting ibada sa loob ng 40 araw kapag mayroong kang haram sa iyong katawan, maliban lamang kung ikaw ay magsagawa ng taubatan nasuha, matapat na pagtataubat, matapat na panunumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, kapatid. Patungkol naman po sa mga Muslim na nagpapaputok o anumang uri ito na kasangkapan, bago pumasok ang bagong taon ay nagpapaputok o gumagamit sila ng tulad ng mga watusi, tulad ng mga fountain. Ano ang hatol sa inyo?
Kung ginagawa nyo ito na ang layunin ninyo ay nakikisa kayo sa New Year, at alam nyo ito ay alay kay Jesus, at inaakala nyo ito ay sinasabi nyo mabuti, kaya ginagawa nyo ito, sinusuportaan nyo ang gawain ito, na ito nga ay taon ni Jesus, sa ganito kapatid, ikaw na nagpapaputok o gumagawa nito, ay kabilang ka na rin sa paglabas sa pananampalataya ng Islam. Ngunit kung ang layunin mo ang iyong layunin sa ganito ay wala kang niya na ito ay ipagselebra, na ito ay year ni Jesus, kundi nakikigaya ka lamang, ang iyong gawain ay pagsuporta sa kanilang gawaing bidaa at paglulustay ng salapi na ginamit pa sa pagsuportang gawaing bidaa. At para naman po, naku tayo sa mga nagtitinda ng mga bilog-bilog, nagtitinda po ng mga bilog ng ating mga kapwatirang Muslim. Ano ang hatol sa inyo? Nagtitinda ka ng bilog kapag sumasapit lamang ang okasyon. Hindi mo ito talaga negosyo. Ngunit pagsapit ng okasyong malapit na ang New Year, nagtitinda ka ng prutas na bilog dahil alam mo na ikaw na Muslim, na ito ay mabili dahil mayroon silang pamamahihin ang ating kababayan hinggil dito sa mga bilog na ito. Kaya dito ay sinasamantala mo na magtinda ka ng bilog. Samantala mo na alam mo mayroon silang pamamahihin dito. Ngunit wala ka namang layunin na itinda ito para lamang maniwala ka sa pamahihin na ito. Hindi ka naniniwala. Sila naniniwala. Yan ang katwiran mo. Itinitinda mo ito, ang totoo, kaya mo itininda ito dahil mayroon silang paniniwala sa bilog na ito ay magdadala ng swerte sa kanila. Sasabihin mo, wala naman akong layunin ganyan. So, ang ibig sabihin, ang ginagawa mo pala ay isang gawaing pagsasamantala sa kanila. Abay, hindi sila ang sinasamantala mo, kapatid. Ang iyong sarili ang iyong nililinlang at sinasamantala. Yan ang hindi mo alam. Hindi ang mga bumibili ang iyong nalilinlang. Ang nalilinlang mo ay ang iyong sarili. Huwag mong sabihin wala kang niya na ikaw ay naniniwala sa pamamahiin. Ngunit itinitinda mo naman ito. Bagamat alam mo sila ay naniniwala sa mayroong pamamahiin sa mga bilog na ito na nagbibigay swerte sa kanila. Ano ka? Sinong lulukuhin mo, kapatid? Dahil kahit wala ka pang niya na itinda ito na maniwala ka sa kanilang pamamahiin, ngunit kitang-kita naman na maliwanag at malinaw ang iyong aksyon. At ang layunin ay pagsuporta sa gawain ito na paniniwala sa pamamahiin. At bakit? Dahil kahit itinitinda mo ito na wala kang layunin maniwala sa pamamahiin, ngunit ang totoo ay nagtinda ka lang nito dahil alam mong mayroon silang pamamahiin sila dito sa bilog na ito. Iyan ang totoo, kapatid. Ay, huwag mong lokohin ang iyong sarili. Hindi mo naman ititinda yan kung wala kang paniniwala na sa ating mga kababayan ay mayroong pamamahiin dito. Kaya nga alam mong mabili ito eh. Kaya mo nauubos ang mga bilog sa mga palengke, sa mga grocery, mga department, dahil mayroon silang paniniwala na mga bilog na ito ay magbibigay swerte sa kanila. Alam mo ito, kapatid. Kaya nga ito ay tininda mo. Ibig sabihin ay malinaw pa rin ang pagsuporta sa kanilang gawaing pamahihin. Hindi ka pa rin makalulusot. Dahil kung ganito ang layunin, bakit mo ito tininda? Dahil naniniwala sila na may pamamahiin sila sa mga bilog na ito, ay malinaw pa rin na para mo na rin pinayagan na ipagpatuloy nila ang ganitong gawain at paniniwala hinggil sa pamamahiin na ang mga bilog na ay nagbibigay swerte sa mga tao kapag darating ang New Year. Sa ganito ay nakagawa ka pa rin ng pagtulong sa kasamaan at pagsuway sa Allah. At para mo na rin pinayagang mangyari na ipagpatuloy nila ang paniniwalang ito na pamamahiin at manatiling maniwala sila na ang New Year ay tama at mabuti. Yan ang epekto ng yung ginawa. At ito nga ang taon ay kanilang taon nga ni Panginoong Jesus ng ating mga kababayan. Sa ganito ang iyong kalakal, kapatid, sa pananampalatayang Islam ay tinatawag itong haram ligayri. Yaong isang mabuting gawa na hinahaluan mo ng isang gawaing haram.
Sa ganito ang iyong panghanap buhay ay walang biyaya at nagkaroon ka pa ng kasalanan sa Allah. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng haramul ligayri? Ang ibig sabihin ng haramul ligayri ay isang magandang gawain, ngunit tinahaluan mo ng gawain haram. Ibig sabihin, ang iyong kalakal ay halal. Halal ang iyong kalakal. Tulad ng mga prutas, ito ay halal. Dahil ito ay pagkain at pangkaraniwan lamang sa mga tao, ito ay natural at likas lamang na kailangan ng tao. At kahit sabihin pa natin na itong kinita mo rito ay halal, ngunit wala naman itong biyaya, tandaan mo kapatid, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kahit na ang iyong paninda ay halal, pati na rin ang iyong kinita ay halal, ngunit ang iyong niya at aksyon ay haram. Anong niya at aksyon mo? Ang pagtitinda mo, ang iyong aksyon, dahil alam mong mayroon silang paniniwala sa pamamahiin ito, yan ang niya mo, kaya itininda mo ito dahil mabili para kumita ka, yan ang aksyon mong haram. Kung bakit ka nagtinda nito dahil alam mo ito ay mabili, ito dahil alam mo may paniniwala sa mga bagay na ito ay nagbibigay swerte sa kanila, ang mga bilog na ito, sa ganito ang iyong aksyon ay haram. Kalakal mo, halal. Kinita mo, halal. Ang aksyon mo ay haram. Ang tinda mo ngayon ay walang biyaya sa Allah. At ikaw ay mayroong pang ginawang kasalanan sa harapan ng Allah sa pagsuporta sa kanilang paniniwala at okasyon ito. Ngunit, tandaan mo, maging haram man, halal man ang tininda mo at kinita, tandaan mo kapatid, walang baraka yan. At ikaw ay makasalanan sa harapan ng Allah dahil sa iyong aksyon at niya. Pandaraya, panlilinlang, pagsuporta sa gawaing selebrasyon, New Year, kahit wala kang paniniwala dito. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kapag ikaw ay nagkamali pa sa iyong niya, kaya ka nagtinda ng mga bilog na iyaan, mga tela na may mga bilog o dami para isuot nila para mag-iswerte sila. Kapag mayroong ka pang paniniwala ng tulad na ganyan na ito nga ay totoo at nagbibigay ng swerte, mayroong bumibili sa iyo. Kasabihin sa iyo, mayroong ka bang mga tela dyan na may bilog? Mayroong ka bang prutas na may bilog dyan na nagbibigay swerte sa amin pagka New Year? O tama nga, totoo yan. Tama-tama, totoong nagbibigay swerte talaga ang mga bilog. Pagdating ng bagong taon na ganyan, bumili ka at tiyak na ikaw ay suswertein. Subhanallah. Ikaw na Muslim na ganyan magtinda, mandaraya ka, kahit wala kang niyang, ngunit sinasabi mo ito ay counted na ikaw ay lumabas sa pananampalatayang Islam. Ikaw ay lumabas na po sa bakod ng Islam. Makabenta ka lamang, kapalit ang iyong kaluluwa. Abay, ano pong titignan natin mga kamusliman? Kung ang pagtitinda mo sa panahon, ito lamang ng New Year, ng mga bilog, na totoo nga itong mga bilog na ito ay nagbibigay ng swerte kapag bumili ka. O sinasabi mo mismo sa mga bumibili na ito ay nagbibigay at tamang nagbibigay ito ng swerte sa pagpasok ng New Year. Abay, pakatandaan mo kapatid. Anong kinalalaman ng prutas o damit na may mga bilog na ito ay magbigay swerte at biyaya sa tao? Aber, mayroon bang kinalalaman ang bilog na prutas at mga tela o ano pa mang bagay na may bilog o magbigyan swerte ang tao? Subhanallah! Napakapurul ng utak ng mamamayan. Abay, kahit bata ay maiintindihan niya ito. Isang prutas, bibigyan ka ng swerte. Subhanallah. Tandaan natin mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kababayan, ang biyaya na nakikita nating lahat dito ay nagmula lamang sa dakilang manlilikha. At tanging sa kanya lamang ito nagmula. At ang prutas na ito na sinasabi ninyo nagbibigay swerte, abay linikatin ito ng Allah. At wala itong power upang payamanin, bigyang biyaya ang isang tao. Kaya ikaw na Muslim na nagtitinda nito at naniniwala ka na nagbibigay swerte at biyaya ang mga ito, ikaw ay nakagawa ng Shirkul Akbar. Akala mo siguro kapatid, ano? Makakita lang tayo ng kakaunting salapi. Kahit na makagawa ng Shirkul Akbar ay parang ayos lang.
Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, katotohanan sa ating pananampalatayang Islam ay hindi dapat nagpapabaya tayo sa paghanap ng kaalaman, sapagkat minsan nakasalalay ang ating kaligtasan dito. Tulad ng sinabi nating nakaraan, anumang selebrasyon ang idinudulot, anumang itong selebrasyon na mayroon itong idinudulot na kasamaan, kahit isang kasamaan lamang o hindi magandang gawain, anuman itong okasyon, ito man ay Valentine's Day, ito man ay Mother's Day, kapag mayroon kang hindi maganda na idudulot ang mga okasyong ito, ito pong ay reject sa Islam. Kung titignan mo ang okasyong ito, ang New Year, ito pong okasyon na ito, no, ay napakaingay na okasyon. Nag-iinuman magdamag maghapon o maghapon magdamag ang mga tao. Dito sinisira ng mga tao ang sarili nilang mga katawan mula sa nakalalagong alak. At dito na rin pinagmumulan ang maraming away, sanhi ng alak, at natututong magdroga ang mga kabataan, sanhi ng mga selebrasyong ito. Reject sa Islam. Mga paglulustay ng salapi sa pagbibili ng ibang items na magagamit sa pagsalubong ng New Year, paputok, tuwitis, watusi, fountain at iba pa, mga walang benepisyo na gawain kung saan malinaw pong sinusunog lamang ang mga perang pinaghirapan ng mga tao, imbis na ito ay gugulin sa mabuti at kapaki-pakinabang paraan, at gugulin ay ginugol ito sa kawalang katarungan at kawalang kapakinabangan. May kasama pang mga sirkulakbar at mga pamamahiin, pagpapalaya ng mga demonyo, pagpapalaya ng mga mana sa buhay. Ginawang mga instrumento ang mga bagay na walang kinalalaman sa buhay ng tao. Okasyon ang mga tao na kung saan nasasaktan, nasusugatan, na hindi alos mabilang, kung minsan ay siya pang dahilan na ikinamamatay ng mga ibang bata at mga tao dahil lamang sa mga ligaw na paputok at mga paputok na malalakas. Isang gawaing selebrasyon na higit na nagbibigay pinsala sa tao, at walang hihigit pa ritong selebrasyon sa New Year na ito na napakagulo at napakaingay at isang uri ng pagtatambal sa Allah. Wala nang ibang okasyon na magulo maliban sa New Year na ito. Anong klaseng okasyon ito? Walang kapayapaan. Abay, basahon pa ito sa panahon ni Moises ng mga sumamba doon sa kanilang ginawang sinasamba nilang mga rebulto. Abay, ito, buo pong mundo ito. Hindi lang doon sa isang lugar. Buong mundo pong nagkakagulo, nagpapakaingay. Ang mga taong ito, ano pong mapupulot ng mga taong nakakakita ng mga batang bagong labas sa mga ganitong uri ng okasyon? At higit po sa lahat, ang gawain ito po, ang New Year, ay kinalulugdan po ni Iblis. Ito po si Iblis ito po ang pinuno ng lahat ng mga satanas. Ito ang kanyang gustong-gusto na selebrasyon, ang sumuway ang tao sa Allah, magbigay ng katambal sa Allah, upang sa ganun kapag namatay ka, kasama ka ni Iblis sa impyerno, habang buhay at walang kamatayan susunugin ang tao doon. Ang Allah ang siyang kapayapaan. At ang nais niya sa tao ay kapayapaan. Kaya nagpadala siya ng aklat at mga propeta at sugo upang mamuhay ang tao na mapayapa. Hindi ang pamumuhay na magulo tulad nito. Hindi ito gusto ng manlilika ang ganitong uri ng okasyong magulo. Pagkakita mo niyan, pagkatapos ng New Year celebration, marami ang umiiyak sa hospital. Marami ang mga batang nasaktan. Marami ang mga kabataang nasugatan. Marami ang matatanda, babae, ang nasugatan, nadisgrasya, namatay sa mga ligaw na paputok at mga bala. Nasaan ang kapayapaan? Taon-taon itong nangyayari, ngunit hindi ito naiintindihan ng ating mga kababayan. Abay, itong gagamitin po natin ang ating isip. Hindi natin gugustuhin na ang ating mga mahal sa buhay ay masaktan. Yan pa kayang maputukan sila ng mga kamay. Ay lalo natin hindi gusto yan. Kaya kung hindi po natin gusto mangyari ang mga yan, lalo na ang mga kapatid kong kamusliman, abay magpasatibing tabi-tabi po tayo. Doon po tayo sa loob ng ating mga bahay, manahimik po tayo doon. Kaya kayo po mga kamusliman ay mahigpit pong pinagbibilinan.
na ang selebrasyon pong itong New Year po ay konektado po sa Shirkul Akbar. Ito po ay taon po ng pagsalubong nila sa kanilang itinuturing na Panginoong Hesus. Ibig sabihin po ay mahiya po tayo sa Allah. Huwag po natin bigyan ng katambal ang Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi po lilikha. Ang kanilang mga isineselebrasyon dito, binibigyan ganitong selebrasyon, ay lilikha ng mga Allah. Malayo po na ibigay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang katambal sa Kanya ang mga ito. Kaya tayo pong mga kamuslim ay pinagpapayuhan po ang bawat isa sa atin na huwag po tayong makisalo, huwag po tayong sumuporta, kahit na pakikibagay lamang ay huwag natin gawin ito. Kung tayo ay naiipit sa mga sitwasyong mamamaraan, marami pong paraan ng Islam. Hindi masaktan ang ating kamag-anak, hindi masaktan ang ating magulang, mayroong pamamaraan sa matandang pakikiusap lamang, abay maiintindihan po tayo ng mga kababayan at mga pamilya natin. Mayroon po yung pamamaraan. Hindi maaaring walang pamamaraan. Ito ang Islam pa, ito ang kumpletong relihiyon. Mayroon pamamaraan. At pag-aralan lamang po natin ay mas maganda po ang bunga kapag alam natin ang kaparaanan kung paano tayo makikibagay sa ating mga kamag-anak, kapitbahay, kababayan, kabarangay. Kapag alam po natin ang tamang pamamaraan, ay maganda pa po ang magiging bunga at makikita nila ang gandaan at kabutihang aral ng pananampalatayang Islam. Muli po, ay natapos na naman po ang ating paksahin sa araw na ito. At pinapaalala po namin ay naparating na po namin ang aming pananagutan sa aming mga kababayan, ang hinggil sa Quran, sa kaisan ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa susunod po insyaAllah, kami po ay magsisimula na pong ipasok na ang aming pagtuturo sa programang ito upang makinabang ng gusto ang aming mga kapatid Muslim ang katuruhan, hindi nasa po sa pananampalatayang Islam. May parating na namin po ang pananagutan at tinuna namin ito sa aming mga kababayan. Sa susunod po ay umantabay po kayo at makikita niyo po ang ganda ng aral ng pananampalatayang Islam. InsyaAllah. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah subhanahu wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.